Tuloy pa rin ang investigasyon ng pamahalaan sa maanumalyang flood control projects. Tiniyak din ng palasyo na mananagot ang mga taong sangkot sa anomalya. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Nananatiling seryoso at tutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isyu ng anomalya sa mga proyekto kontra baha. Sabi ng palasyo na bagaman tinututukan ngayon ng Pangulo ang pagpapabuti ng ekonomiya, hindi pa rin daw nito binibitawan ang nangyaring katiwalian. Kaya nananatiling klaro ang kanyang direktiba sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na patuloy na mag-imbestiga at siguruhing mapapanagot ang dapat managot. Definitely interested po siya, kaya nga niya ito ibinigay ang kapangyarihan sa ICI bilang independent body upang matutukan ang pag-iimbestiga rito. Pati po sa DPWH, hindi po tumitigil ang DPWH na panagutin na ang dapat managot. Dagdag pa ng palasyo, dapat bigyan ng kalayaan ang mga naatasang ahensya ng gobyerno na gawin ang pag-iimbestiga at hintayin na lamang ang kanilang i-report. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga at kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa korte at sa Sandigan Bayan. Tiniyak din ng Malacanang na mahuhuli ang mga puganteng sangkot sa maanumalyang flood control projects, lalo't walang patid ang pagkikipag-ugnayan ng bansa sa Interpol. Bagaman patuloy ang paghabol sa mga sangkot, iginagalang ng Pangulo ang separation of powers matapos iulat ng Ombudsman na hirap itong makakuha ng salin ng mga mambabatas na kanilang iniimbestigahan dahil kailangan pang lumusot sa plenaryo. Meron po tayong separation of powers na tinatawag at kung ano man po ang rules ng House of Representatives or Kongreso patungkol po dyan, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Iniiwasan po ng Pangulo na magkaroon ng executive overreach. Sa ngayon, ipinauubaya na rin anya ng Pangulo sa ICI kung ano ang magiging kapalaran nito bilang isang independent investigating body. Nung tinanong ko po yan kung paano po ang mangyayari sa ICI, sabi ng Pangulo ay independent body ito. So kung anong kapalaran ng ICI at kung anong pagpapasya, yun din po ang magiging katugunan ng Pangulo. So tinanong ko po siya, paano po kung kinakailangan ng budget? Sabihin lang po nila dahil tutugon naman po ang Pangulo. Samantala, inireport ng palasyo na sa ngayon, nasa 16 na kontraktor na ang nasa proseso para ma-blacklist batay sa report ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB at 4 dito ay na-revoke na ang lisensya. Habang batay sa datos ng DPWH, mahigit 60 kontraktor ang maaaring ma-blacklist pa. Pero sabi ng Malacanang, hindi naman nito maaapektuhan ang mga infra project sa bansa dahil marami pang kontraktor ang matino ang trabaho. Kaya giit ng palasyo. Hindi po kailangan matakot ang mga kontraktor at ang mga nasa industriya na makipagnegosasyon at makipagtransak sa gobyerno dahil ang pangako po ng Pangulo, babayaran po ang lahat mga kontraktor na maayos magtrabaho. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.